Ganda ng uniform niya. Good morning sa lahat. Gaganda ng uniform. Okay, andito po tayo sa Consorte Motors uli sa Santa Cruz, Laguna. Okay, meron ho tayong babalik ang isang motor. Itong Euromotor Viperman 150. Last January, na-review na po natin to. Pero mukhang may bago ho silang kulay ito. Itong matte black. Sir, salamat sa iyo ha. Salamat. Baka may shoutout ka sir. Mukhang nagbablog din si sir eh. Catch. Okay. Sino ba sir? Lahat ng pitikeros de Calaraya. Okay. Nasa nag-estadio. Okay, thank you, thank you. Okay. Yung iba pong available na kulay dito po sa Viperman 150 ng Euromotor, meron po siyang matte red, glossy red, matte blue, at saka yung glossy green. And then ito, itong black, alam ko meron na po ito dati eh. Kaya lang ngayon ko lang po siya nakita. So, i-review na rin natin para po doon sa mga interesado sa mga color black. Bagay na bagay po ito sa inyo. Advantage po talaga pag kulay black. Unang-una, madali siya linisin, madali siya pakintabin. Okay, unang-una mga ka-riders, humanga po ako sa kanyang mga decals. Napakasimple lang po. Okay, dito sa color combination na ginamit, black and white lang. Kaya ito, mabilis mo siyang mapapansin, mabilis mo siyang mababasa. Kung ano bang klaseng motor to. Ito, katulad dito sa harap, nakalagay yung kanyang brand name na Euromotor. Side ng kanyang headlight, may plastic lang pero maganda. Black and white lang talaga ang ginamit. And then okay, dito po sa side profile, Euromotor. And then displacement, 150. And then yung kanya naman pong model name na dito sa likuran. Ayan, Viperman. Parang Superman ang dating, di ba? Simple lang siya pero malakas ang dating. Okay, dito na tayo sa kanyang headlight. Bali, all bulb pa rin po ang kanyang headlight. Pero sa design po ng kanyang muka, napakaangas. Ito, mahaba ang kanyang shape. And then ang maganda po sa kanyang headlight, kahit siya ay all bulb, meron pa rin naman siyang DRL. Okay, dito naka-shape po sa kanyang tabi, magkabila. Napalinawin ko mga ka-riders, hindi po ito gawang China. Made in Taiwan po itong Euromotor. Bali, tatlo po sila na under ng Mitsukoshi Motors. Itong Euromotor, Kiway, saka yung SYM. Pero alam nyo po, although yung kanyang mga pyesa, mga parts galing Taiwan, pero ang kadalasan na ma-assemble po ng motorsiklo dito ay mga Pilipino po. Kaya bilang suporta po sa ating mga kapwa Pilipino na patuloy na magkatrabaho, maganda po, tangkilikin na rin natin po itong gantong Mitsukoshi Motors. Okay, sa forma pa lang niya, siyempre underbone category po itong motorsiklo na to. Mababanaag mo sa kanya na may pagka-raider ang kanyang dating.
So kung talagang Raider ang gusto mo at alam naman natin na mataas ang presyo ng Raider Suzuki, pwede mo pong maging option tong isang to. Bali dito po sa kanyang telescopic fork na front suspension, wala siyang nakalagay na mga sticker o reflector, pero pwede tayong maglagay dito. And then dito po sa kanyang gulong, meron po tong sukat na 80 by 90 by 17. Pero tube type pa rin po ang kanyang gulong na meron pong brand na Yuanxing. And then nagustuhan ko po itong nilagay nila na sticker dito po sa palibot ng mag wheels. Hindi lang po sa dagdag design, siyempre reflectorized po yan. Napakaganda po niyan pag sinagan ng liwanag, magre-reflect po yan. So mas maliwanag po ang ating gulong. Isa po ibig sabihin nun, mas safe po tayo at kitang-kita yung ating gulong kapag tayo po ay tumatakbo na. And then ang angas din po ng kanyang front brake. Bali dito po meron siyang malaking wavy shape na disc. And then naka dual piston caliper na po siya. And then ito nagustuhan ko sa kanyang front fender. Stock po ito ha. Ang laki ng kanyang extension kaya walang problema sa talsik ng putik. Kasi mapapansin naman natin talaga makitid siya, no? May dolphin figure ang kanyang itsura. So dapat talaga lagyan ng extension dahil open po yung kanyang engine eh. Sigurado mapupuno po ng putik ito. Mas maganda may ganito nga pong extension. Okay, wala naman pong nabago sa kanyang specification mula nung una nating na-review. Ganun pa rin po, mukhang kulay lang po ang nadagdag. Okay, dito po sa kanyang tail light, signal light, naka-valve pa ang kanyang stoplight. Pero dun po sa kanyang turning signals, mga naka-LED na po siya. And then napansin ko yung kanyang rear fender. Ang ganda po ng pagkaka-carbon fiber finish niya, oh, di ba? Okay, bali terno naman halos lahat ng kanyang fairings. Okay, combine siya ng carbon fiber finish sa matte black. Kaya ang angas po talaga nito. Hanggang dito po sa cover ng kanyang kadena. Ayos. Meron pong sukat na 100 by 80 by 17 yung kanyang rear tire. And then ito sa kanyang rear brake, naka-disc na rin po siya, dual piston caliper din po. And then sa kanya naman pong rear suspension, ito naka-monoshock po siya. Ayan, ang taba po ng kanyang coil spring. So mamaya titignan natin, kakabayuhin natin kung malambot ba ito. Although maliit lang po yung kanyang muffler at mahaba, naka-twin canister naman po siya. Kaya sigurado medyo malagong po ang tunog nito. Okay, nakadagdag angas sa kanyang engine. Ang ganda po ng kulay. Kulay bronze ba to o kulay gold? Colorblind na tayo. Okay, by the way, 5-speed na po ang transmission nitong manual na Euromotor 150 Biberman. And then meron po siyang maximum power na 12 horsepower or 9 kilowatts at 9,000 RPM. And then sa maximum torque naman po, meron po siyang 10 Newton meter at 7,500 RPM. And then meron po siyang 1 liter na engine oil capacity. Yun nga lang po, medyo mahirap po siya mabuksan kasi wala dito yung direction ng kanyang cap na andito po sa kabila. Kaya siguro pipihitin na lang ng plies para makuha. Okay, check naman po natin yung kanyang fuel tank. Okay, dito na rin po nakapwesto yung kanyang battery. So maliit lang po talaga yung space. Pwede lang natin ito lagyan siguro basic tools. Kasi masyado nung talaga makipot. And then meron po siyang 5.5 fuel tank capacity. Then sa kanyang fuel consumption, umaabot po ng 38 kilometers per 1 liter dahil 150cc nga po ito at carburetor type pa rin po siya kaya expect na natin medyo malakas din siya sa gasolina. Pero siyempre 5-speed naman po to kaya balance lang po ang kanyang fuel consumption. And then meron po siyang top speed na umaabot sa 130 kilometers per hour. Okay, napansin ko malambot po yung kanyang upuan. Okay, check nga natin. Tanggalin muna natin yung takip ha. Ayan, wala tayong kadulas-dulas dito. Makitid lang po siya. Oh. Kaya ito, sigurado kahit mataas ang seat height niya or ground clearance, ayos pa po tayo makakapag-balance rito. Meron pa rin naman po siyang shape. Kaya para sa ating back rider at sa ating pwesto, ayan, hindi tayo basta-basta dudulas at magaspang po siya.
Meron pong dry weight na 117 kilograms itong si Pepperman 150. And then ito nga po sa kanyang ground clearance, nasa 190 mm po. And then sa kanya naman pong seat height, nasa 770 mm naman po. So may kataasan po talaga itong kanyang ground clearance. So ngayon susukatin po natin ha, para matansya natin. Okay, although mahaba po yung kanyang side stand, pero maganda po ang kanyang pagkaka-side stand na yan. Wala tayong problema na babara siya. Okay, sakyan na natin ha. Okay, tayo po ay 5'8". Ayan, kita nyo, may lapat ang isang paa pero yung isa tiyad. Medyo mataas po talaga siya. Okay, una kong napansin, grabe. Ang lambot po, sumasabay po yung lambot ng upuan sa kanyang rear suspension. Iba po talaga kapag nakamonos siya, maganda po talaga ang bounce. Walang problema kahit tayo bigla ang malubak. Hindi sasakit ang ating puwitan. Dahil malambot na yung upuan, malambot pa sa shock, di ba? And then sa handlebar, eksakto po sa aking mga braso yung haba niya. Okay, pwede pa naman po nating i-adjust to. Ayan, tayo yung nalalapitan, pwede natin i-forward ng konti. Pero yung kanyang upright position po, kala ko pasubsub tayo pero sakto lang din po. Pero siyempre yung forma po ng gantong underbone na motorsiklo, talagang ready na po tayo talaga na medyo pasubsob. Okay, yun lang po, aabutin ng ating hita. Kaya siguro kung kayo po ay hindi komportable sa ganun, sa kanyang turning radius, pwede pa natin i-adjust to forward ng konti. Okay, sunod na natin yung kanyang instrument panel. Alam nyo, fully digital na po ang kanyang instrument panel. Hindi nang nagustuhan ko po rito, marami tayong kulay sa kanyang backlight. Correct, yung kakamali, 4 hanggang 5 kulay, nababago po yan. And then dito po sa kanyang mga switches and buttons, unahin po natin dito sa kaliwa. Okay, dito po, meron po siyang passing light nandito sa pinakaharap. And then, high beam, low beam. And then yung kanyang turning signals, left and right turn. And then yung kanya naman pong horn. And then nandito po sa taas yung kanyang choke. And then dito naman po sa kabila, okay, meron po siyang kill switch. And then switch po ng headlight, DRL. Then switch off. And then yung kanya naman pong electric starter push button. And then may kasama naman po yung kanyang ignition na secured shutter key. Okay, bali yung clutch niya, ito malambot po. Komportable gamitin. And then sa kanyang disc brake dito sa front. Okay, ayun, makapit din naman. Okay, sa kanya naman pong rear brake. Okay, makapit. Dahil disc brake, kahit nakatiles sa sahig, makapit po yung kanyang disc brake sa rear. Pero real talk tayo mga ka-riders, hindi po natin pwedeng i-compare yung kanyang engine dun sa mga nagugustuhan nating underbone. Ano po?
Bali, ito po ay naka 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin po siya, and then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel system, and then naka air-cooled din po ang kanyang cooling system. Naka Euro 3 compliant na po siya pagdating sa kanyang emission control. Kaya nasa inyo na po ang desisyon kung ito po ang inyong kukunin, mura, pero siyempre mababang specification ng engine, and then siyempre pag magandang specs ang gusto natin, siyempre doon tayo sa medyo may kataasan ng presyo. Okay, i-update ko po kayo sa presyo nitong Euromotor Viperman 150 ngayong October 21, 2023. Bali, ang cash price po niya ay nasa 62,300. So last year, kung di ako nagkakamali, mga 58,000 siya. So nagtaas po siya ngayong 2023. And then pag kukunin niyo po ng installment, magda-down po kayo ng 3,500 pesos. And then sa 3 taon po, 3,023 monthly. Sa 30 months, nasa 3,383 pesos. At sa 24 months naman po ay 3,922. So kung may mga katanungan po kayo dito sa Viperman o sa ibang unit nila, dito po sa Consorte Motors, pwede nyo po silang i-message sa kanilang FB sa Consorte Motors, Sambat, Laguna. Okay, sige po mga ka-riders, hanggang dito na lang. Wala naman po nabago sa kanyang engine specs. Bali, ganun pa rin po. Bali, yun nga lang po, nadagdagan yung kanyang presyo ngayong 2023. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.